Kaibigan, hello mga kalaro, seryosong tanong. Ilang beses ka nang tumaya ng loto tapos ang nakuha mo lang sama ng loob? Ako, ilang beses na. Ang pinakamalaki kong nakuhang number, 2, 3. Hindi man lang maka-4, diba? So today, pag-uusapan natin, paano nga ba tumaas ang tsansa na manalo sa loto? At bakit feeling natin may strategy pero wala naman talaga? So alam mo yung ganito, pag bibili ka ng ticket, biglang lalabas yung pagka-math genius mo. So, parang naiisip mo lagi, mananalo na ako. Birthday ko, 12. Ayan. Birthday ni Mama, 23. Anniversary namin, 7. Ayan. Kung ano nung number yung lumalabas at naiisip mo, tapos feeling mo, eto na, destiny na to, panalo na tayo. Pero guess what? Kalahati, buong tumataya sa Pilipinas, yan yung iniisip. At halos lahat tayo, talo. So real talk lang tayo, ang PCSO Lotto or kahit anong loto sa mundo, lahat yan random. Walang nakakaalam ng mananalong number, walang swerte number, walang hot number, walang cold number, walang pattern, walang ganito-ganito. So kahit mag-pray ka pa sa ticket mo, kahit ipagdasal mo pa yan, kahit sa lahat ng mga santo albularyo, kung hindi talaga tatama, hindi talaga tatama. So hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. May mga naririnig ka pang tips. Sabi mo, bro, pumili ka ng sunod-sunod O kaya, pumili ka ng mga sunod-sunod na number. Bro, pumili ka ng mga bihira lumabas. So, parang may science. Parang alam nila yung sinasabi nila. Pero sa totoo lang, pare-pareho lang ang chance ng lahat. So, kahit pa 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung tayaan mo, 7, 8, 9, 10, 11, kahit anong number yan, may chance na yan. Pwede siyang manalo. Ang problema lang, pag nanalo yan, napakarami ang kahati mo. Naalala niyo yung dati nanalo sa Lotto. Yung pattern ng 9, 9, 18, 27, 36, 45, tapos 54. Di ba pattern yun? Parang nakadiagonal yun sa card. Akala nila, sila lang ang nakaisip nun. Kaya nung lumabas yun, mananalo talaga. Lumabas yun, ang dami-dami nilang naghati. Yung milyong jackpot naging parang kung ilang libo na lang. Yun yung sinasabi natin. So, pwede siyang manalo, pero ang problema, pagka ganun yung pattern, buong barangay, napakarami mong kahati. So, smart way kung paano maglaro ng loto. Kung gusto mo talaga maging medyo matalino sa pagpili at paglaro ng loto, ganito gawin mo. Huwag puro 1 to 31. Yun yung parang birthday syndrome. So, parang kalendaryo. Mix mo yung number. Random talaga. Yung wala talaga random. Pwedeng lucky pick. Pwedeng random. Pwedeng hanggang lagpasan mo ng 31. Kahit kasi at the end of the day, hindi mo maluloko ang randomness. Walang nakakaalam ng random number na lalabas. Okay, meron pang strategy. Yung maraming ticket. So may nagsasabi, pre, paramihan lang ng ticket yan. Oo, technically tama. Dahil mas maraming ticket, mas maraming chance ang manalo. Pero isipin mo, isang ticket, isang chance. 10 ticket, 10 chance. 25 pesos ang isang ticket ngayon. So, milyon ang kombinasyon. So, huwag ka nang magpaka-hero dahil mauubos lang ang pera mo. Talo ka sa puhunan. Isa pa, may tropa, sabi mo, pre, ambagan tayo, hati-hati tayo ng pera. Ikaw naman, sabi mo, sige, para mas malaki ang chance manalo. Tapos, halimbawa, nanalo kayo. So, 50 million divided by 10 tao, biglang pero malaki pa rin yun, ano? Pero mas malamang pa rin sa talo dahil sa dami ng kombinasyon. So alam mo kung ano ang pinaka legit na strategy? Maglaro lang tayo for fun, maglaro lang tayo for charity. Kasi yun naman talaga ang PCSO, charity yan eh. So hindi yung maglalaro ka, hindi tataya ka ng loto para yumaman ka. Yung goal mo, yayaman ako ngayon. O kaya gagawin mong investment, parang humuhulog-hulog ka ng taya. Walang araw mananalo ka, hindi yun investment. Mas mataas ang chance ng matalo at mawala lahat. Mas malaki pa yung chance ng tamaan ka ng kidlat sa kalsada kaysa manalo ka sa loto. Totoo yun, real talk. Pero aminin mo, kahit alam natin lahat na pag may jackpot na malaki, sinasabi natin, isa lang, try ko lang. Ayun. So, yung gusto pa rin nating manalo. At doon nagsisimula ang cycle. So, paulit-ulit, baka sakaling manalo. Investment, parang araw mananalo. Laging sinasabi ng PCSO, tumaya lamang ayon sa inyong kakayanan. Huwag tumaya ng addict, huwag maging
irresponsable. Dahil sabi nga, hindi yan investment, hindi yan puhunan. Yan ay laro lang, for fun, charity. Ayan, kung ikaw, ano ang pinaka-weird na number? Ano yung number na lagi mong tinatayaan na may pattern? Paki-comment sa baba, birthday ba yan? Anniversary? Tandaan, kapag puro birthday at anniversary yan tinatayaan mo, malamang may kamukhang birthday ka, may kamukhang anniversary ka. So pag nanalo ka, hindi pwedeng 2, 3, 4, 5 lang mananalo. Marami po yan. So okay, so yun lang mga kalaro. Sana manalo tayo sa loto, tuloy-tuloy lang. At tandaan, tumaya lamang tayo dahil gusto nating tumaya for fun. Baka sakali, yung excitement na manunod ka tuwing gabi. At tumaya lang tayo para sa charity. Tandaan, yung 30% na ibinayad natin, halimbawa itong loto. Yung 25 pesos na to, nakatatlong number ako dyan. 25 pesos, yung 30% niyan, so mga 6 pesos, 7 pesos, yan po ay tinatabi ng PCSO para sa kanilang charity fund, para yung mga humihingi ng tulong sa kanila, yung mga medical assistance program nila, doon po nila kinukuha yung pondo. Kaya taya lamang for fun, taya lamang for charity, at isipin na lang natin, matalo man tayo, nakatulong pa rin tayo sa mga kababayan natin. At malay mo, sa sobrang random ng mga lumalabas na number, yung ticket mo, yung susunod na manalo. Pero wag kang umaasa. Again, wow, napaka-labo. Malabo pa sa tubig baha na manalo tayo ng loto sa sobrang dami ng kombinasyon. Kaya play for fun, play for charity, at sana manalo tayo. Okay? At meron tayong Lotto Outlet. Hanapin nyo yung K3 Lotto Outlet Facebook page. Kausapin nyo ako dyan kung gusto nyo makitaya. Taya natin yung number mo online. At ayan, para sa malalayong outlet at mga OFW. Thank you for watching. See you sa live.